wala na akong shampoo. Practice ako mag-drive mula sa bahay papunta sa SM. Ay kayo kay Master. Turo sa akin mag-drive. Anyway, kaya ako nagpunta ng South Mall kasi meron akong pinupuntahan talaga doon, yung Zen Nutrients. Pwede ko naman naman rin online, pero wala lang, trip ko lang magpunta ng SM. So yun, time kasi parang meron ako napanood na video sa TikTok yata. Tapos yung video is about, parang pag nabasa yung hair mo, buhaghag siya, ganun. And all my life talaga, sobrang buhaghag talaga ng buhok. So parang sabi, baka pagka ganun yung hair mo is curly hair ka talaga. So doon ako na-introduce sa curly girl method. So hindi ko din siya huli ma-apply kasi hindi ko magets tong buhok ko eh. Noon, gusto ko siyang gawing straight. Kumukulot siya mag-isa. Tapos ngayon, na nagtatry na ako na na curling shampoo na yung ginagamit ko. Ayaw naman niya mag-curl. Ano nangyari? Nadidiretso naman siya. Although parang ganun pa din, buhaghag pa din naman siya. Pero actually ito kaliligo ko lang eh. Tapos kapag binasa ko yung hair ko, straight siya. Actually hindi siya straight. Kapag may pagka-curl siya, tapos syempre medyo parang napipin down siya. Tapos kapag natutuyo na siya, alam mo yun, parang nagda-dry off na yung buhok ko. Doon na nagsimula na siya sobrang magbuhaghag ng todo. Tapos pero hindi siya kulot As in, alam mo yun, buhaghag lang siya pero hindi siya curly. Ano siya, wavy. Wavy na hindi siya sobrang kulot. Hindi rin siya straight. Wavy tapos sobrang buhaghag niya. So ang ginagawa ko minsan para lang alam mo yung mag-tone down siyang ganyan. Para hindi siya ganun-ganun sabog-sabog. Tinatali ko siya pero hindi na ako nagpo-ponytail for how many months na din. Laging claw clip ganyan. Tapos bumili ako nito dati. Ginagamit sa parlor. So ito na yung ginagamit ko ngayon para itaas lang siya. So hindi na rin siya hindi na rin siya ewan ko, gugulungan na itong buhok ko. Hindi ko maintindihan kung kulot ba siya. Kung straight ba siya o kulot ba siya. Kasi kapag ko na siya, pagka tinalian ko na siya, nagtutone down siya, tapos parang nagiging straight hair naman siya. Naguguluhan na rin ako sa sarili kong buhok. Anyway, yun nga. So, bumili ulit ako kasi naubos na yung first bottle ko. Na first time ko try na yung Zen Nutrients. So, sabi ko, try ko ulit na second time. Pero alam mo, feeling ko baka kaya hindi pa kumukulot talaga tong hair ko. Kasi itong dulong side niya, ito, rebonded hair pa kasi ito eh. For a few years back. So, baka feeling ko kaya mukhang straight pa din siya dahil nga hinuhold pa din nung na-rebond na buhok dati. So, ito na talaga yung original hair ko. Yan. Yan na yung original hair ko. Kasi itong mga rebonded pa itong nasa dulo. Kaya kung mapansin mo, ito straight pa din siya. Sobrang straight ng bagsak ng dulo niya. Ito na nga, ito na yung binili ko dun sa Zen Nutrients. Ito yung nakita ko kasi dun sa mga nagti-TikTok, mga sa YouTube. Ito yung ginagamit nila. So, ito, curl shampoo. Yan. Actually, sobrang labnaw niya eh. Hindi siya yung katulad ng typical na shampoo, commercial shampoo na parang medyo malapot. Ito, sobrang labnaw niya. Pero mabango naman siya actually. I like the smell naman. Ayan. Curl shampoo. Yan. So, transparent lang siya. Para lang siyang tubig. Ganun. Pero, okay naman. Actually, hindi siya simbula ng mga regular shampoo. Na yung regular shampoo, kahit onti lang ilagay mo, tapos ganun-ganunin mo. Ano na talaga, sobrang bula na. Siya hindi. Siguro, mga nasa mga A few moments later. 2 times siguro, 2 to 3 times ako nagaganon para lang ma-cover ko yung buong ulo ko. So, kasi na medyo mabula. Ayan, pero ito, yung unang bottle ko nito, umabot siya ng halos 1 month ata. Or less than a month. Siguro mga 3 weeks, ganyan. Tapos may binigay kasi sila sa akin na Gugo, na parang Gugo shampoo. Ano naman siya? Trial lang daw, kumbaga free. So, binigyan nila ako ng shampoo and conditioner for free. So, yun yung ginagamit ko alternate nitong curls. Ayan. Kaya bumili ako ulit. So, try ko ulit siya. Tapos, ito naman yung conditioner. Partner sila. Ayan. So, curl. Why ba't ayaw mo ma-zoom? Curl conditioner. Yan.
Mabango din naman siya. Sabi, protein-free conditioner with avocado and tea tree. Mabango din to. Gusto ko yung smell nila eh. Para lang siyang may lotion, ganun. Maganda yung conditioner din kasi pag in-apply mo siya kahit mounty lang, parang madulas na agad yung buhok mo. Na scalp lang yung sinashampoo ko. Tapos, etong dulo, hindi na. So, ginaganon ko yung hair ko. Tapos, shampoo. Ganun. Tapos yung etong conditioner naman, yung pag-apply ko, ganun. Ganun na lang. Tapos dito na siya sa dulo. Tapos ang ginagawa ko pala, ginaganon, ni-scrunch ko siya para kumulot. Kaya pagkabasa yung hair ko, ano siya, nagko-curl. Yun nga lang, hindi ko magets bakit pag tuyo na siya, hindi na siya curl. Ayun. Tapos, ang nakakatuwa sa Zen Nutrients, nung unang bili ko sa kanila, binigyan nila ako ng Gugu shampoo and conditioner for free. Maliit lang yung bottle, ganyan mga ganyan. Parang travel bottle lang siya. Tapos kanina, ulit ako, nagtitingin-tingin ulit ako. Tapos napansin ko to, bago to actually ngayon ko lang nakita to dun sa stall nila. Tapos ito na sana yung bibilhin ko kasi nga, sabi ko, nakalagay kasi dito with ginseng to restore protein for stronger curls. Oh, stronger curls daw. Gusto ko nga siya i-curl. Kaya try ko tong stronger curls. Tapos ang nakakatuwa dun kasi, nung nakita ni ate na itong dalawa na to yung bibilhin ko. Ay, like that. So itong dalawang to yung bibilhin ko. Sabi niya, bilihin ko na lang daw to. Ito na lang daw bilhin ko, tsaka ito. So, pag binili ko sila pareho, libre na daw. Sabi, kinilig ako. Libre na to, diba? Alam mo magkano rin to? 194. Wow! Bongga. So, syempre, yung shampoo kasi ang matagal na ubos sa akin eh. So, diba? Dalawa na yung conditioner ko. Amazing. Ayun. Ewan ko lang kung saan may pa-free ulit sa huling balik, sa susunod na balik ko. So, siguro yun yung isang reason kung bakit hindi ako nag-order sa Shopee nito. Kasi, may free. Hindi ko alam kung may free kapag nag-order ka online. Pero natutuwa talaga ako dito sa aking free conditioner. Yan. Amazing. Eto pala, share ko to. Jamaican na ano ba to? Ang pangalan nun? Favorite mo, hindi mo alam. Basta Jamaican lang. Jamaican lang yung pangalan niya. Beta go sa kanya, Krabby Patty. Jamaican Krabby Patty. Parang a few years back kasi, meron akong office mate na bumili siya nito. Tapos parang na-curious lang ako. Sabi, patikim na ma'am. Yes yun, doon ko na naman, ay masarap pala to. Tapos dati 59 lang ata. 59 lang to, diba ba? Doon sa mga sa 50s lang to, alam ko yun. Alam ko mga 50, 60, mga ganun. Tapos gulat ako ngayon 75 na. O baka mga 65, ganun. Nag-price increase na sila. Ang mahal na talaga ngayon, no? Masarap to. Ang binibili ko doon yung cheesy beef lang kasi ang anghang nung pinatubo. Pero yung pinatry sa akin dati na first time kong bumili nito, yung pinatubo. Sobrang anghang niya. Pero masarap. Kahit anghang. Kaya sabi ko, favorite niya yung ingredient. Favorite niya to. Buko. Ito gusto ko dito sa ingredient. Hopia, custard hopia. Yan. Ano ba ito ba? Ay, akan daw ito mamaya. Kakainin ko ito. Midnight snack ko yun mamaya. Tapos bumili rin kami nitong Jim's recipe. Actually, bago lang ito sa SM. Kasi ilang taon na ako nakatira dito. So, ilang taon na rin ako sa SM South Mall pumupunta palagi. So, ang dami ng bagong stores ngayon actually na naglabasan. Kasi sa mga bago. Ewan ko kung bago, pero baka hindi. Kasi lately lang naman ako lumalabas din talaga. So ito, try namin tong Oreo. Yan, Oreo yan. Hindi ko pa na-try to, pero na-try ko yung cheese nila. Sabi nila yun daw yung best seller. Kasi gusto ko i-try yung mga yung Japanese sponge cake, ganyan. Diba? May mga nagiging viral na mga ganun, Japanese sponge